Yo, what's up guys? We're back dito sa aming channel. So ngayon, may kinakabit kaming shower enclosure. Ayan. This is just a traditional na sliding section. Ayan. Then yung details nito is just naglagay tayo ng 1x3 sa taas na bahagi na siyang pagkakabitan ng ating double head. So ayan, tapos na namin ikabit. Excuse me po. Tapos na namin ikabit yan. And then, comment down below kung saan po kami nagkamali dyan. Ayan, sa mga may alam po sa pagkakabit ng sliding windows or door. So, comment nyo po kung saan po yung mali dito sa aming ginawa. And then, sa makakasagot po, I will give 1,000 pesos through GCash. Ayan. Pero hindi naman siya gaano kahalata, kumbaga. Kung napapansin niyo po, still malinis pa rin po yung pagkakabit natin. And very functional siya, of course. And then, sobrang smooth niya po. Traditional lang po yan. And then yung ginamit natin na glass, luningning. So yung height nito is 190 cm. Yung opening measurement, and then yung babang bahagi ng ating sliding shower enclosure is naglagay tayo dito ng 1x1. So this one will serve as stopper po ng kanyang sa tubig rather. So most likely yung tubig is just dadaloy na lang po dun sa loob na bahagi. And then hindi na tayo naglagay dito ng tornilyo dahil nga po possible po is kakalawangin lang po siya. So instead of putting a screw, so hindi na tayo naglagay. We just put silicone sa gilid, and then of course anong tawag dito, naglagay din tayo dito sa loob na bahagi ng double cell. And then yung pamamaraan natin dito guys, ayan. So if ever ma-remove po ito or hindi na po mag-work yung silicone, most likely hindi pa rin po siya matatanggal dahil nga po nakalock po yan guys sa jam. So sa jam, nag-install na tayo or naglagay na tayo ng screw. So like I said, comment down below kung saan parte po nagkamali tayo. So, yung measurement nito is hindi po siya even or hindi po parehas yung sukat. So, opposite tayo sa kabila. So, meron din tayong kinabit dito guys. Same pa rin. Where's the switch? Ayan. Ganun pa rin po. Traditional series. Ayan. Same measurement. I mean, same procedure pa rin yung ating yung ginawa natin guys. Traditional and very smooth. So if ever masisira, possible kasi maunang masira nito yung gulong. So replaceable naman siya. So i-monitor na lang po ng customer. That's it. So, hindi siya gano'ng kita sa loob na bahagi or sa inside part of the shower enclosure. Then, proceed tayo sa isa pa. So, ito po yung pangatlo. Bali, may fix po siya na part. And then, the other two panels is i-slide po yan. Nabubulol na si Pongsworth. And then, yung ginamit natin sa ibabang bahagi, itong fixed na bahagi or itong fixed part ng shower enclosure is naglagay tayo ng 1/3/4/3 sa ibaba to make it kakasya po yung ating glass. Dahil nga po 4/6 lang po yung sukat nito. So yan yung naging option natin. And then same pa rin po yung height, 190 cm. And this is the inside part of the shower enclosure. So hindi mo po kita sa labas.
So that's it guys. Sana may nakuha kayong konting idea related dito sa ating ginawang shower enclosure using traditional na sliding section. So this part right here, same pa rin po yung process natin. So ginawa ko is I align the stopper na 1 by 1 dito sa labas na part ng 1/3 by 4. Itong patay 1/3 by 4. And then yung taas na bahagi dito is 1/3 by 4 rin. So that's it. Very basic lang po yan guys. Comment down below kung may mga katanungan kayo. So again, this has been Pongsworks. See you again next time. Bye bye for now.